barangay ang unang tagaprotekta ng kanilang sinasakupan. Pero paano kung ang mga mismong opisyal ang sangkot umano sa pananakit at pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan? Sa Quezon City at Isabela, naakunan pa ng video ang pananakit at panghaharas ng dalawang barangay kagawad sa ilang menor de edad. Ano ang parusang maaaring kaharapin ng mga barangay official na sangkot sa ganitong marahas na insidente? Sakay ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Naglayag kami papunta sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, isang teritoryo sa West Philippine Sea na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero bago pa man kami makarating sa bahura, sumiklab ang isang tensyonadong engkwentro. Lakas ng pressure na yun. Muling nakita ang pangharas ng China Coast Guard o CCG at kanilang mga militia vessel sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Kasi di natin titigil ang pagpasok dito eh. Siyempre, mabarko ng BFAR, di naman tayo papatinag dito. Dito naman tayo para sa mga pag-isla natin. Alam natin lahat ng teritoryo ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, mas lalong tumitindi ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. You are inside the Exclusive Economic Zone of the Republic of the Philippines. Pero ano nga ba ang ating laban? At paano ipaglalaban ng gobyerno ang ating karapatan? This is Philippine Coast Guard vessel conducting local routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Sa Barangay Malasin, San Mateo, Isabela, isang barangay kagawad ang nakuna ng video na ng abuso sa dalawang lalaki. December 16, 2023, makikita ang makailang beses na panununtok ng lalaking naka-gray jacket at sombrero sa lalaking nakaitim. Kwento ng biktima na nagpatago sa pangalang Alan, 18 taong gulang. Manghihingi sana siya ng tulong sa lalaking naka-gray na tinukoy niyang kagawad ng Barangay Malasin. Pero imbes na tulungan, sila raw ng kanyang kasama ang pinag-initan ng opisyal. Hinahabol po kasi kami nung mga taga-kabilang barangay. Madami po sila. Tapos kami po, dadalawa lang po kami. Doon po lang po sa gilid ng highway po, makikita po yung headquarters ng mga tanod. Kaya doon po kami pupunta para magpatulong. Kaso po, kilala po nung kagawad yung isang nanghahabol sa amin. Noong tumawag po kami dito sa amin, ng mga kasama sana naming uuwi, doon po siya nagalit. Kasi parang wala kaming tiwala sa kanila, ganon. 16 na taong gulang ang kasama ni Alan na nakunang nakaupo sa kalsada at sinaktan din umano ni kagawad. Bago po yung video, kwinelyohan niya na po ako, tapos sinuntok niya na po ako ng isang beses. Kaya bale, 3 beses niya po ako sinuntok, tapos isa po dun sa bata. Yung kaibigan ko po, napaupo po siya dun sa may kalsada kasi po napuruhan yung tiyan niya. Makaraan ang insidente, kinabukasan ay agad na nagsampa ng reklamo sa Barangay Malasin si Alan laban sa kagawad. Ang humarap lang po sa usapan, yung papa ko lang po, tsaka yung tito nung bata. Humingi po siya ng tawad. Sinabi niya pong nadala lang daw po sa bugso ng damdamin. Sa kanilang paghaharap, pinili raw ni Alan na makipag-ayos sa barangay official. Pinili na lang pong makipag-ayos ng mga magulang namin para po matapos na po yung gulo, tsaka hindi na po lumaki. Sinubukan naming kunan ng panig ang kagawad na sangkot sa insidente, pero tumanggi na siyang magsalita. November 10, 2023, makikitang ilang kabataan habang nakaupo at nakatambay sa may kalye na sakop ng Barangay Katipunan sa Quezon City. Isa sa kanilang binatilyong si Patrick, hindi niya tunay na pangalan, 15 taong gulang. Kwento ni Patrick, ilang saglit lang 2 lalaki ang lumapit sa kanila. Dumating po siya lasing na lasing. Kinuha niya po yung hikaw ng kaibigan ko po. Tapos
Pinipilit niya din po kuhain sa akin, pero di ko po pinibigay. Ang lalaking nakaitim na t-shirt kinilala ni Patrick na kagawad ng kanilang barangay na si Reynaldo Diaz alias Kagawad Baby Boy. Makalipas ang ilang minuto, sabi ni Patrick, pinayagan siyang makauwi ng kagawad. Ang problema, sinundan, sinaktan, at dinuro-duro pa siya ng opisyal. Nakuna ng insidente ng CCTV camera ng barangay. Sinabi ko na po na alis na po ako. Nahabol niya po ako, tapos sinila niya po damit ko nun. Di ko daw po ba siya kilala. Pagkasabi niya po nun, tinuro-duro niya po. Sabi niya pa po, gusto mo pagsasampalin yung uya mo tsaka papa ko po. Ganun po. Makalipas ang ilang minuto, nakauwi ng bahay si Patrick. Pero ang nakababahala, sinundan daw siya sa bahay ng nooy lasing na kagawad. Pagkapunta niya po dyan, pinipilit niya po buksan yung pinto. Kwento ng ina ni Patrick na si Raquel, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Kagawad Baby Boy ang kanyang anak. Lasing na lasing siya. Sabi ko, bakit ho? Yung anak ni pakilabas. Sabi ko, pwede ho, bukas na lang na umaga kasi gabi na. Hindi niyo ba ako kilala? Sabi niya gano'n. Baby boy ako. Nang mag-hysterical si Raquel at tumangging palabasin si Patrick, umalis sa kanilang bahay ang opisyal ng barangay. Makaraan ng insidente, dumulog sa tanggapan ng Barangay Katipunan sina Raquel at Patrick. Hindi raw lumutang noon ang inirereklamong si Kagawad Reynaldo Diaz. Nung nablatter na, hindi na ho nga siya nagpakita. After 2 days ata bago siya ulit nagpakita, humingi ng sorry paulit-ulit sa aming mag-ina. Nung bumaba na ho kami, ang salita niya, paano ho yan, ma'am, nanay, tapos na tayo, okay na tayo. Hindi ho ako nakakibo. Sabi ni Raquel, sinubukan din nilang dumulog sa tanggapan ng mga pulis, pero wala raw nangyari sa kanilang reklamo. Pag na-detain daw yung akusado, detain din daw yung anak ko. Kasi ang child abuse daw ho, ginagawa raw yan paulit-ulit sa bata. Kalauna, nagpasya ang pamilya ni Raquel na magsampa ng reklamo sa Barangay and Community Relation Department ng Quezon City Hall. Sabi ng Department of Interior and Local Government o DILG, malinaw na may mali sa naging aksyon ng mga barangay kagawad. Now, we find that act of the barangay kagawad abusive. It can also be considered as excessive of his authority, because the arrest of an individual can be done in the correct way or in the correct manner. The barangay kagawad can also be held liable for possible violation of the revised penal code on threats, because harassing or threatening a minor when the arrest was effected can be considered as punishable under this section or under this provision of the revised penal code as amended. The barangay kagawad, on the other hand, can also be held administratively liable for misconduct or even conduct unbecoming of a public official. Dagdag ng DILG, maaari ring sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang barangay official. Now, the barangay kagawad may be held liable for violating Section 10, Paragraph A of Republic Act 7610, or the law on the special protection of children against abuse, cruelty, and discrimination. December 28, 2023, nagharap sa tanggapan ng barangay sina Kagawad Reynaldo Diaz at mag-inang Raquel at Patrick. Yung sa akin naman, Nay, nagkausap naman na tayo. Pasensya na kung ano may nangyari. Nagkapatawaran na po, humingi na ang tawad sa inyo. Sa kabila ng naging pag-uusap, desidido sina Raquel na ituloy ang reklamo laban kay Barangay Kagawad Reynaldo Diaz. Yung mali ng bata, nakikita nila. Pero yung mali nila, hindi nila nakikita. Kaya yung anak ko, ipagtatanggol ko talaga. Pag alam kong nasa tama ako, lalaban ako. Kasi pinaghihirapan ko yung mga anak ko eh. Ginagapang ko yan para mapag-aral ko, maging mabuting tao. Nitong Huwebes, binalikan namin sa barangay at sinubukang kunan ng pahayag si Kagawad Diaz. Pero wala siya at hindi rin sumagot sa aming mga tawag. Dismayado ang DILG na may opisyal ng gobyerno na nasasangkot sa mga kaso ng pananakit at pang-aabuso. It is really disheartening or unfortunate that we still have officials in the government now who, despite of the clear directive of the Constitution, now do not recognize now the directive that public office is a public trust and that all government officials should always remain accountable to the people. The department does not and will not tolerate this kind of behavior.
Paalala ng ahensya, sakaling makaranas ang sino mang residente ng pang-aabuso, pananakot o panghaharas ng isang public official, maaaring tumulog at magsampa ng reklamo sa iba't ibang opisina. Courts are responsible for prosecuting criminal violations. They can file the complaint before the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod as the case may be. But for airing elected officials from the municipality, then the complaint should be filed before the Sangguniang Panlalawigan. Public office is a public trust. Mandato ng bawat opisyal ng gobyerno na pagsilbihan ng publiko. Mahalaga na sa pagtupad ng sinumpaang tungkulin, maging patas na ayon sa batas at makatao. Walang lugar ang pagiging marahas at abusado. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. May 2018, nang una kaming sumama sa biyahe ng mga mangingisda papunta sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal o mas kilala nila sa tawag na Kalburo. Kasama namin sa bangka sina Mang Delfin at ang kapitan ng bangka na si Mang Romel. Matapos ang 16 na oras sa paglalayag, nakarating kami sa Scarborough. Sa layong 124 nautical miles mula sa Zambales, pasok sa 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Pero hindi pa man kami nakatatagal, isang speedboat ng China Coast Guard ang lumapit sa sinasakyan naming bangka. Ang pakay nila, humingi ng mga bagong huling isda. What do you want? Isda, fish. Fish! Sa videong ito noong 2018, makikitang sumampa sa bangka ni Mang Delfin ang 2 miyembro ng China Coast Guard. Ilang sandali pa, binubuksan na nila ang lagayan ng isda ng mga Pilipino at saka namili ng mga magagandang klase ng isda. Maghahalongkat lang sila, yung ayaw kong magtintinantid. Basta walang sila nang paalam, malungkatin na yan. Yan ang masyadong parang panglitang tingin natin dito sa mga Pilipino. 6 na buwan matapos ang una naming paglalayag, muli akong nakasama sa grupo ni Mang Delfin pabalik ng Scarborough Shoal. Habang papalapit kami sa Scarborough Shoal, nabataan namin ulit ang mga barko ng China Coast Guard. Pero ang hindi inaasahan, unti-unti kaming nilapitan ng kanilang dambuhalang barko. Maya-maya pa, 2 speedboat na nanggaling sa China Coast Guard ang papalapit sa aming bangka. Pero hindi na pagkuha ng isda ang kanilang pakay. Ang pakay nila, paalisin kami sa loob ng Scarborough Shoal sa lalong madaling panahon. We are carrying out the routine patrol under the sea area of the People's Republic of China. Okay. Yeah, without the permission of the China, you cannot carrying out the interview. But this is within the exclusive economic zone of the Philippines. If you don't live here, we will take the force You need that warrant. You need that warrant. Hindi man kami sang-ayon sa gusto ng China Coast Guard na huwag makapagdokumento sa loob ng Scarborough Shoal. Minabuti naming umalis sa Scarborough para mapanatiling kalmado ang sitwasyon. 5 taon na nakalipas mula ng aming unang paglalayag sa Scarborough Shoal. Sumama ako ulit pagbalik sa Scarborough, sakay ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. December 9, 2023, nagsimula ang aming biyahe para sa Humanitarian and Support Mission na kalmado pa ang dagat. 12 misyon ang karaniwang na isasagawa ng BFAR kada taon sa Scarborough Shoal. Pero wala talagang partikular na buwan dahil ang kanilang mga lakad nakadepende sa lagay ng panahon. Habang papalapit kami sa Scarborough Shoal, dahan-dahan ang lumalaki ang mga alon. Pero may mas malaking hamon pa pala ang naghihintay sa misyon. Philippine government vessel conducting maritime patrol within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You do not interfere with our activities inside the Philippine waters. We are inside the exclusive economic zone of the
pala ito matatapos sa mga sagutan lang sa radyo. Ngayon ay nasa mga 7 nauticals na lang ang layo namin mula sa Scarborough Shoal. Nandito pa rin, di pa rin tumitigil ang barko na ito ng China sa pag-shadow sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maya-maya pa, namataan na rin namin ang isa pang China Coast Guard na may ship number 3305 at mga Chinese militia vessel. Nagpalipad ng eroplano ang BFAR pero wala itong naging epekto sa papalapit ng mga barko ng China. Pagpatak ng alas 9 ng umaga. Unang nag-deploy ng water cannon ang vessel number 3302. Ang buga ng tubig pinapatama sa dagat para itaboy ang barko ng BFAR. Malapit na kami sa bunganga ng Scarborough Shoal at ito ay bumubuga na ang water cannon ng China Coast Guard para harangin itong resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero ang kanilang panindak tinutuon ng bandang 11:30 ng umaga nang direktang patamaan ng water cannon ng vessel number 3305 ang aming sinasakyang BRP Datu Bangkaw. Eto, mamatama na yung water cannon. Talagang kanina. Medyo iiwas-iwas pa nila eh. Lakas ng pressure na yun. Nayupi ang bahagi ng radar system ng BRP Datu Bangkaw dahil sa tama ng tubig. Kailangan nang pumasok sa loob ang lahat ng tauhan ng barko. Pero hindi pa natatapos ang kanilang paninindak. Sunod namang binugahan ng water cannon ang dalawa pang barko ng BFAR na kasama sa misyon, ang BRP Datu Tablot at BRP Datu Sanday. Hindi natin titigil ang pagpasok dito eh. Siyempre, mga barko ng BFAR, di naman tayo papatinag dito. Dito naman tayo para sa mga isla natin eh. At alam natin lahat ng teritoryo ito ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, itinuloy pa rin ang pamimigay ng BFAR ng krudo at iba pang ayuda sa mga mangisdang Pinoy. Ginagato mga Pilipino dito, hindi naman nila teritoryo to. Bukod sa dalawang barko ng China Coast Guard, meron pang 4 na Chinese militia vessel ang nakigulo. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Susunod, ang paninigaw ng Chinese militia umabot sa gitgitan ng barko hanggang sa masira ang bahagi ng railing ng BRP Datu Bangkaw. Ang paninigaw ng Chinese militia umabot sa gitgitan ng barko hanggang sa masira ang bahagi ng railing ng BRP Datu Bangkaw. Hindi na bago ang ganitong mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. At sa paglipas ng panahon, palala ng palala ang nararanasang tensyon ng mga Pilipino sa ating teritoryo. Ano nga ba ang ginagawang hakbang ng ating pamahalaan? Si Pangulong Bongbong Marcos naglabas ng pahayag matapos ang insidente sa Scarborough. Sabi niya, ang Bajo de Masinloc ay isang sovereign Philippine territory at integral part ng ating archipelago. Sabi pa niya, walang iba kundi ang Pilipinas lang ang may lehitimong karapatan at may legal basis para mag-operate sa loob ng West Philippine Sea. Hiningan rin namin ng pananaw si retired Associate Justice Antonio Carpio sa mas agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kabilang si Carpio sa legal team ng Pilipinas na nagsampa ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. We have a ruling already. The next step is to go to the tribunal kung ayaw pumayag yung China. We should be very proactive here. Hindi pwede na uupo lang tayo and then expect it that China will allow us. Hindi ganyan ang mundo. You have to assert yourself. Dagdag pa ni retired Associate Justice Carpio, panahon na para mas ipaglaban ang ating teritoryo, lalo pat mas maraming mga bansa na ang nakasuporta sa Pilipinas ngayon. The world will not tolerate Chinese claim of the entire South China Sea. Walang papayag niyan. Kasi sa South China Sea, may high seas dyan. High seas belong to everyone.
That's why may right sila to intervene in this dispute. Kiniklaim ng China yun as their national territory, hindi lalaban lahat. We are continuously raising the issue in international fora. We are pushing for the immediate approval of the Maritime Zones Bill in the Senate and Congress. And we are strengthening our relationships with like-minded nations, our allies, friends, and partners. Sa loob ng ilang dekada, sa West Philippine Sea nakaasa ang hanap buhay ng mga mangingisdang Pilipino. Nanalo nga tayo sa kaso. Baliwala naman at sila din na naghahari dito. Tayo pa binabawalan. At ngayong tila, mas nagiging agresibo ang China sa kanilang aktibidad sa West Philippine Sea. Kailangan ng tamang tugon para maprotektahan ng karagatan kung saan tayo naman talaga ang may karapatan ayon na rin sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.